Sa isang bansa, nagkalat ang mga taong matatapang at likas na dugong palaban. Sa isang bayan na may mapait na nakaraan at sabik sa kalayaan. Sa isang arkipelagong, ang mga bayani hindi mabilang-bilang at natural ang pagkamakabayan. Isang isla na mayaman at kinintuan ng kasaysayan, ang bayan ni Juan. Sa bansang ito, kabilang mga bayaning binansagan ng sakdalista, na kung saan ang mga ito ay nagaklas upang makamit ang inaasam na kalayaan. Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, naganap ang isang malagim at karumal-dumal na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, na kung saan maraming Pilipino ang nasawi. Kaya noong mga 1935 na yun, ang mga sakdalis ay nakaipon-ipon hanggang sa nilusob nila ang munisipyo ng Kabuyaw. Doon nagkaroon ng hindi magandang hinahinatnan ang kanilang paghimagsik. At ang mga leader ng sakdalista, yung mga taga rito sa Kabuyaw, ang unang-unang leader dyan ay si Salud Algabre, babae. Salud Algabre. Taga-Balik yun. At yan Salud Algabre na yan, talagang tunay na matapang. Siya yung nagpahiya kung saan magkakaroon ng tagpuan. Alaman natin ang masalimuot na pangyayari sa kasaysayan ng lungsod. Ang pagkamatay ng mga kasapi ng isang partido ng mga manlulupa noong panahon ng mga Amerikano sa bansa. Sila ay ang mga sakdalista. Ang sakdalista ay partido o grupo ng mga makabayan na tumutuligsa sa pamahalaang Amerikano dito sa bansa at maging sa pamahalaang Quezon. Karamihan sa mga kasapi ng samahang ito ay mga manlulupa o mga magsasaka. Makalipas ng isang linggo, noong Hulyo 5, 1930, inilathala at inilabas sa masa ang kauna-unahang diaryong sakdal sa halagang 2 piso at 50 sentimo kada piraso nito. Ang diaryong ito ay naglalaman ng mga hindi kanais-nais na gawain ng mga nasa politiko, ang korupsyon na nagaganap sa bansa at pagkakaroon ng hindi pantay-pantay na karapatan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Ang diaryong ito ay may temang malaya, walang Panginoon, kundi ang bayan. Ang pagkakalap ng impormasyon sa pamamagitan ng dyaryo ay pinamunuan ni Salud Algabre sa buong Kabuyaw. Siya ay binansagan na Generala Salud Algabre. Ito rin ang naging daan upang maipahayag at maisiwalat ang hinanakit ng mga Pilipino at nagsilbing boses ng mga mahihirap. Sisimulan natin ang kwento sa isang mahusay na makata na si Benigno Ramos. Siya ay pinanganak noong 1893 sa Bulacan, Bulacan, Barrio Taliptip sa bayan na pinagmulan ni Marcelo H. Del Pilar. Si Benigno Ramos ay nagtrabaho bilang isang poet, government clerk at newspaper editor. Hindi sila traidor. At pinaglalaban nila ay kalayaan. Hindi sila traidor. Kaya lang nagkaroon ng sabi traidor, gawa na yung mga sakdalista na yan, tiniyempohan nila isang madaling araw na akala nila walang makakakita sa kanila, lumusog sila. Sa paglusob noon, hindi nila alam na ready. Marami silang baril, yung kalaban. Walang magagawa. Dala lang nila yung tabak at ilang rifle. Ano magagawa noon? Oo. May tuturing yan. Para sa akin, ha? May tuturing natin yan. Kasi sa kanila nagsimula yung
handa silang ipaglaban ng kanilang karapatan eh. At saka handa silang ituring na talagang sila'y mamamayan. Bayani talaga sila. Kung tinuring nyo si Bonifacio ay bayani, ay higit sila. Kasi sugod sila na sugod eh. Hindi na pinaalam. Basta sugod na lang masugod. At saka yung mga sakdalista, ang layunin talaga nila ay makita nila kung gaano ang pagmamahal nila sa bayan. Unang-una sa lahat ay karangalan, katibayan na sila ay talagang marangal na Pilipino at hindi kung sila'y mahirap, sila na lang. Kung sila ay yung walang-wala, ay aping-api na. Hindi, pinaglalaban talaga yan. Hindi naman dapat tularan. Mabuting ehemplo, pero huwag naman dapat tularan na isusubo mo yung sarili mo, isusugod mo yung karapatan mo agad. Dapat, palibasa nun ay wala pang nakapagtuturo. Wala pang nakapagsasabi na huwag kang sumugod ka agad, huwag kang pag-aralan muna natin. Walang nakakapagsabi eh. Hindi naman dapat tularan. Kailangan i-review ni kita